Welcome po sa online Bible study natin ngayon. Ako po si Pastor Erwin Dabanden, nagsisikap na ibahagi ang salita ng Diyos. Ang topic natin ngayon ay mayroon pamagat na, mula sa dilim patungo sa liwanag, isang patuto ng ikalawang pagkakataon ng buhay. Una, panimula. Mga kapatid, hindi lahat ng patuto ay tungkol sa ginhawa. May mga patotoong babala, may mga patotoong gumigising sa konsensya. At may mga patotoong nagpapakita kung gaano kaseryoso ang usapin ng buhay, kamatayan, at pananampalataya. Ang ibabahagi ko ngayon ay patuto ng isang taong lumaki sa lubos na debosyon, ngunit sa isang iglap ay hinarap ang isang karanasang hindi niya inaasahan, isang karanasang nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. Ito ay hindi kwento ng relihiyon, hindi rin kwento ng pagiging mabuting tao. Ito ay kwento ng isang kaluluwang naharap sa kamatayan, nakaranas ng kawalan ng pag-asa, at nakatagpo ng awa. Hindi ito upang itaas ang isang tao, hindi upang itaas ang relihiyon, at hindi rin ito upang hamakin ang sinuman. Ito ay upang ipahayag ang isang katotohanan, may liwanag na mas malakas kaysa sa dilim. Makinig tayo hindi lamang gamit ang tainga, kundi gamit ang puso. Ikalawa, buhay na nakasandal sa relihiyon. Ako ay dating isang Muslim. Mula pagkabata, ang aking buhay ay malalim na nakaugat sa pananampalataya. Tinuruan akong manalangin, mag-ayuno, at magpakita ng lubos na debosyon. Ang aking mga magulang ay tapat, at siniguro nilang matutuhan ko ang mga aral ng Quran. Habang ako'y tumatanda, lalo pang lumalim ang aking pagsisikap. Nagigising ako bago magbuka ang liwayway upang manalangin. Tinatapos ko ang aking araw sa panalangin sa gabi. Lahat ng aking ginagawa ko upang kalugdan ng Diyos na aking pinaniniwalaan. Nag-aayuno ako tuwing Ramadan. Nagbibigay ako ng obligadong kawanggawa. Pinangarap ko ring makapunta sa Mecca. Buong-buo kong pinaniwalaan na ang aking debosyon ay magbibigay sa akin ng lugar sa paraiso. Ngunit mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito wala akong katiyakan. Ikatlo, ang araw na hinarap ko ang kamatayan. Isang karaniwang araw yon. Katatapos ko lamang ng panalangin sa tanghali nang bigla akong makaramdam ng matinding sakit sa aking dibdib. Isang kirot na hindi ko pa kailanman naranasan, matalim at tila sinasaksak na nagpaubos ng aking hininga. Hinawakan ko ang aking dibdib at bumagsak sa lupa, lumalabo ang aking paningin habang lalong tumitindi ang sakit. Naririnig ko ang nagkakagulong boses ng aking pamilya sa paligid ko, ngunit tila malayo ang kanilang mga salita, parang mga alingaw-ngaw mula sa ibang mundo. Habang unti-unting dumidilim ang lahat sa aking paligid, alam kong ito na ang wakas. Ako ay namamatay. Napuno ako ng takot, ngunit sinikap kong aliwin ang aking sarili sa paniniwalang pupunta ako kay Allah. Binigkas ko ang shahada, ang pahayag ng pananampalataya sa aking huling hininga, walang ibang Diyos kundi si Allah, at si Muhammad ang kanyang sugo. Sa mga salitang yon, naramdaman kong ako'y lumulubog, nahuhulog sa isang malalim at madilim na kawalan. Ikaapat, paghihiwalay ng katawan at kaluluwa. Pagmulat ko, napagtanto kong ang aking katawan ay hiwalay na sa aking kaluluwa. Agad kong nalaman na ako'y patay na, at wala akong naramdamang gulat. Parang isang tahimik na pagkaunawa lamang sa mga itinuro at pinaniwalaan ko noon. Pagkaraan ng ilang sandali, habang nakikita ko ang aking sarili at ang aking kapaligiran, biglang nagbago ang lahat. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar na lampas sa anumang naunawaan ko tungkol sa pag-iral. Ikalima, ang lugar ng pagdurusa. Ako ay nasa isang tigang at wasak na lupain, kung saan ang lupa ay sunog at basag-basag. Ang kalangitan ay madilim at mapang-api, walang liwanag ni pag-asa. Ang hangin ay puno ng hindi matiis na init, na parabang ang mismong diwa ng lugar ay sinusunog ang aking balat. Bawat hinga ay parang paglanghap ng tunaw na lava, at ang aking kaluluwa ay tila binabasa ng malamig na pawis. Ang lupa ay panang abo, at sa malayo ay nakita ko ang mga anino ng mga kaluluwang pinahihirapan, gumugulong sa matinding sakit. Walang malinaw na hangganan ang lugar, isang walang katapusang lawak ng pagdurusa. Napakatindi ng init na parabang sinusunog ako mula sa loob. Ang mababang ugong na naririnig sa paligid ay ang iyak at daing ng mga kaluluwang pinahihirapan. Habang ako'y gumagala sa lupang ito ng impyerno, nakatagpo ako ng iba pang mga kaluluwa, mga taong tulad ko na hinatulan sa lugar na ito. Iba-iba ang kanilang edad at lahi, at ang kanilang mga mukha ay panang matinding lungkot at pagsisisi.
Ang ilan ay nakagapos at nakakadena, ang iba na may tila walang tigil na nakikipaglaban sa mga di nakikitang puwersang nagpapahirap sa kanila. Ang kanilang mga mata ay panang parehong kawalang pag-asa na nararamdaman ko. Ika-6, walang sagot sa mga panalangin. Sa isang sulok ng kakilakilabot na kahariang ito, nakita ko ang isang grupo ng mga kaluluwang nagsisiksikan. Sila ay labis na pinahihirapan ng napakaraming demonyo, tulad ko rin. Ngunit kahit sa gitna ng pagpapahirap, desperado silang tumatawag sa isang mas mataas na kapangyarihan. Sumisigaw sila, tumatawag kay Allah, nagmamakaawa ng awa at pagliligtas, ngunit ang kanilang mga sigaw ay tila nilalamon ng mapang api at tahimik na kawalan. Sa aking sariling takot, nakisigaw ako sa kanila, Allah, Allah, iligtas mo kami. Kami ay pinahihirapan. Kami ay naging tapat. Bakit mo kami pinabayaan? Ngunit ang tanging sagot ay ang alingaw-ngaw ng sarili kong tinig na bumabalik mula sa walang buhay na mga pader ng impyernong ito. Para bang ang aming mga panalangin ay nahuhulog sa isang walang hanggang bangin, hindi naririnig, hindi sinasagot. Ika-7, ang pinakamadilim na sandali. Isa sa mga demonyong nagpapahirap sa akin ang nagsalita at sinabi, kahit si Muhammad na iyong pinarangalan ay naririto sa lugar na ito. Walang isa man sa iyong mga panalangin ang sasagutin o makapagliligtas sa iyo. Ang mga salitang yon ay bumagsak sa akin na parang pandurog ng pag-asa. Si Muhammad ang taong itinuro sa akin na igalang at sundan ay kasama namin, nagdurusa sa kakilakilabot na lugar na iyon. Si Muhammad mismo ay nasa impyerno. Isang napakasakit na katotohanan yon. Makita ang iginagalang na figura ng aking pananampalataya na nakagapos at pinahihirapan tulad naming lahat. Naging malinaw na kami ay lubos na nag-iisa, walang pagtakas, walang katubusan. Ang mga demonyong aking nakita ay nakakatakot lampas sa kayang ilarawan. Ang kanilang anyo ay hindi maihahambing sa anumang nasa mundo. Sila ang mismong larawan ng hindi kayang isalarawan na kasamaan, bawat isa'y naglalabas ng kalupitan at kapangyarihang nakakayanig. Walang humpay ang pagpapahirap nila. Nalulugod sila sa aming paghihirap, pinasisigla ng isang madilim na kasiyahan habang kami isinasailalim sa hindi mailarawang kalupitan. Ang kanilang halakhak ay umaalingaw sa walang hanggang dilim. Ika-8, ang liwanag na sumira sa kadiliman. Habang ako'y pinahihirapan ng mga demonyo, biglang may isang tumatagos na liwanag ang pumutol sa lubos na kadiliman. Isang liwanag na hindi ko pa kailanman nakita, dalisay, maningning, at itinataboy ang mapang-ipang dilim. Ang liwanag na yon ay may dalang kapayapaan at pag-asa. Habang lalo itong lumiliwanag, ang mga demonyo ay agad na nagpakita ng matinding takot. Sila'y umatras, sumigaw, at nagpumiglas habang humihina ang kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng banal na liwanag na yon, nagpakita si Jesus. Hindi niya kailanman ipinakilala ang kanyang sarili, ngunit alam ko kung sino siya. Ang kanyang presensya ay kalmado at may awtoridad, puspos ng habag at pag-unawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Sinabi sa akin ni Jesu Kristo na sa kabila ng kalagayan, may daan pa tungo sa katubusan. Binigyang diin niya na ang paglapit sa kanya at pagtanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ang tanging daan upang makatakas sa pagpapahirap at makamtan ang walang hanggang kapayapaan. Naramdaman kong sinabi niya ito sapagkat hindi pa panahon upang manatili ako sa impyerno, hindi pa panahon upang mamatay ako. Ika-9, pagsisisi at paghila mula sa dilim. Lumuhad ako, umaagos ang luha sa aking mukha, at sumigaw kay Jesus ng buong lakas ng aking pagkatao. Humingi ako ng kapatawaran at kaligtasan, kinikilala ang aking mga pagkakamali at ang aking matinding pangangailangan ng katubusan. Sa isang iglap, naramdaman kong hinayla ang aking kamalayan mula sa kailaliman. Ang dilim ay napalitan ng isang maliwanag at nakaaliw na liwanag. Muling bumalik ang aking kamalayan sa aking pisikal na katawan, nakahiga sa isang kama sa ospital. Narinig ko ang mahihinang tinig ng mga medikal na kawani, at unti-unti akong nagkamalay. Pagmulat ko ng aking mga mata, alam kong binigyan ako ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Ika-10, buhay na binago. Mula nang ako'y himalang makabalik mula sa bingit ng kamatayan, tuluyan ang nagbago ang aking buhay. Naramdaman ko ang isang bagong layunin at dedikasyon. Ang pagtanggap kay Jesus bilang aking tagapagligtas ay nagbigay ng malinaw na direksyon sa aking buhay.
Ang bawat aspeto ng aking pamumuhay mula sa araw-araw hanggang sa pinakamalalim kong pag-iisip ay nakasentro na ngayon sa pagsunod sa Kanya. Napuno ang aking puso ng pasasalamat at ng nag-aalab na pagnanais na mamuhay ayon sa Kanyang mga turo. 11. Isang simula, bagong pag-asa, at bagong misyon. Sinimulan kong ipahayag ang mensahe ni Hesu Kristo sa lahat ng aking nakilala. Ibinahagi ko ang aking testimony bilang patunay ng kapangyarihang nagbabago ng buhay ni Jesus. Ang aking misyon ay hikayatin ang iba na hanapin siya, magsisi, at yakapin ang landas ng kaligtasan gaya ng ibinigay sa akin. Sa tuwing binabalikan ko ang aking karanasan, namamangha ako sa realidad ng kabilang buhay at sa awa ni Hesu Kristo. Ang dilim ng impyerno at ang liwanag ni Kristo ay malinaw pa rin sa aking alaala. Lubos akong nagpapasalamat sa pagkakataong makabalik sa buhay, isang biyayang hindi ko minamaliit. Ang aking karanasan ay nagpapakita ng agarang pangangailangan sa isang tagapagligtas, at ang presensya ni Jesus ay naghatid ng kapayapaan at pag-asang hindi ko pa kailanman naranasan. Ang pagtanggap kay Jesus ay hindi lamang pagliligtas mula sa walang hanggang pagdurusa, kundi isang nagbabagong ugnayan na humuhubog sa buong buhay. Ang pagpili na sundan siya ay isang pasyang may walang hanggang kabuluhan. 12. Pangwakas na panawagan ng inyong lingkod. Mga kapatid, ang dilim ay totoo, ngunit mas totoo ang liwanag. Ang kamatayan ay totoo, ngunit mas makapangyarihan ang buhay. Ang tanong ay hindi, gaano ako kabuti? Ang tanong ay, kanino ko ipinagkakatiwala ang aking kaluluwa? Naway ang patotoong ito ay maging babala at higit sa lahat, maging paanyaya sa pag-asa. 13. Panawagan sa paglapit, altar call ending. Mga kapatid, bago tayo matapos, hayaan ninyo akong magsalita ng direkta sa inyong puso. Hindi aksidente na narinig mo ang patotoong ito ngayon. Hindi ito nagkataon lamang. May dahilan kung bakit ikaw ay narito, at may dahilan kung bakit ikaw ay nakinig hanggang sa huling sandali. Maaaring ikaw ay isang relihiyosong tao. Maaaring matagal ka nang nagsisimba. Maaaring marami ka nang alam tungkol sa Diyos. Ngunit ang tanong ay hindi, ano ang alam ko? Ang tanong ay, nasaan ako ngayon sa harap ng Diyos? Maaaring ikaw ay pagod. Pagod na sa kasalanan. Pagod na sa pagkukunwari. Pagod na sa pagsubok na iligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng mabubuting gawa. At kung ganoon ang kalagayan mo, pakinggan mo ito, hindi ka tinatawag ng Diyos dahil perpekto ka. Tinatawag ka niya dahil kailangan mo siya. Ang kaligtasan ay hindi gantimpala sa mabuti, ito ay regalo sa nagsisisi at nagtitiwala. Kung naririnig mo ngayon ang tinig ng Diyos sa iyong puso, huwag mo siyang patagilan. Huwag mo siyang itaboy. Ang liwanag ay kumakatok. Ang tanong, bubuksan mo ba ang pinto? Ngayon, gagawin natin ito ng simple at malinaw. Kung ikaw ay narito at sasabihin mo sa iyong puso, gusto kong talikuran ang aking dating buhay, gusto kong magsisi, at gusto kong ialay ang aking buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, kung iyan ang laman ng iyong puso, inaanyayahan kitang itaas ang iyong kamay o kaya hindi mo magawa dahil nasa mataong lugar ka. Itaas mo sa Diyos ang iyong puso. Hindi kita pipilitin. Ito ay personal commitment mo sa Diyos. Ito ay sa pagitan mo at ng Diyos. Habang kayo ay nagbubulay-bulay sa inyong paglapit sa Diyos, hayaan ninyo akong sabihin ito, ang pasya mo ng paglapit sa Diyos, ay hindi nagpapakita ng kahinaan, ito ay nagpapakita ng katapatan. Ngayon, para sa mga nagdesisyon na, sabihin natin ang panalangin ito hindi bilang ritual, kundi bilang panalangin ng puso. Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo ngayon, hindi dala ang aking mga gawa, kundi dala ang aking pagsisisi. Inaamin ko na ako'y nagkasala, ako'y nagkulang, at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Salamat sa iyong awa. Salamat sa liwanag na nagtanggal ng aking kadiliman. Nagtitiwala ako sa ginawa ng Panginoong Hesus. Ang Kristo na iyong isinugo upang iligtas ang mga tao. Nagtitiwala ako sa banal na dugo ng Panginoong Hesus na nabubo sa ibabaw ng krus. Mula sa araw na ito, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyo. Turuan mo akong lumakad sa katotohanan, sapagkat ang hanap mo ay sambahin ka sa katotohanan, at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Dalangin ko po ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kung ikaw ay nanalangin ng tapat, magsisimula pa lamang ang iyong paglalakbay. Hindi ka nag-iisa, may pag-asa, may liwanag,
At ang Diyos na tumawag sa iyo ngayon ay siya ring papatnubay sa iyo hanggang wakas. Umanib ka sa mga Kristiyano na nagtuturo ng katotohanan, inuulit ko, katotohanan. Marami kasi ang nagtuturo ng kabulaanan, hindi naman nila sinasadya, yun lang kasi ang abot ng kanilang pangunawa. Magbasa ka ng Biblia, pangungunahan ka ng Diyos sa pag-unawa. Pagpalain kayo ng Diyos. Marami pa akong ilalabas na video, sana lagi niyo itong subaybayan para magpatuloy ang paglago ng inyong espiritual na buhay.